Ang dami ng langgam, wala na ako nakikitang bubuyog. So namatayan na naman tayo ng isang colony. Ayun oh, ang daming langgam. Hi, ako si Dave. Gagawa ko ng tungtungan ng box para sa aking stainless bee colony na kagaya na ito. Gagamitin ko ang mga lumang bakal ng aking display rack. Itong rack na ito ay ginamit ko pa para i-display yung mga una kong mga harvest na lechugas nung ako ay nasa early stage pa lang ng pag-hydroponics. Diyan ko di-display yung mga unang tanim ko para ibenta. March 2023 pa ata yun nung una ako nag-display dito. After 3 years ay syempre marami na ang nangyari. Naalala ko tuloy nagpa-promo pa ako neto para lang makabenta. Haha, ang bilis ng panahon. Anyway, matagal ko na itong hindi ginagamit. Inisa-isa ko nang baklasin yung mga trapal at tali na ikinabit ko sa taas. Nang matanggal ko na ito, ay sinimulan ko lang tabasin ng mga bakal gamit ng grinder. Ang mga bakal na mapuputol natin dito ay gagamitin ko ulit para sa gagawin kong tungtungan ng bahay ng mga stainless bee. Gagawa muna ako ng prototype para malaman ko ang magiging problema at ano pa ba ang mga need na i-improve sa mga gagawin ko sa susunod. Okay, so naplas na natin lahat ng mga bakal sa ating dot play rack. Adjust ko ito dahil gagamitin ko yung mga bakal bilang tungan ng mga bubuyo. So ngayon pa lang tayo magagawa ng mga sukat. Simple lang naman ang disenyo natin. So basta may tungtungan lang itong box na bubuyo. So ganito mo siya. Basta pag ganyan yung idea, tingnan natin kung paano gagawin ito. Okay? Okay, so after 30 minutes, tapos na rin natin yung draft ng ating tungan, bahay ng bubuyo. So ito yung ating sketch. So pwede nyo namang kopyahin ho yan, walang problema. Again, depende kasi ang sukat, kung gaano kalaki inyo o yung box. Yung sukat na to ay base dito sa actual na dimension itong colony. Base nyo, yung sukat nyo sa actual na meron ho kayo. So fabricate tayo ng isang prototype, then tingnan natin kung ano yung magiging kinalabasan. Okay, so ito. After 3 years ay babaklasin na natin ito upang makagawa naman ako ng bagong paggagamitan. Mas makakatipid din tayo dito kaysa bumili pa ng mga bagong bakal na may pagkamahal-mahal. Nung nakuha ko na ang tamang sukat ay minelding ko na ito ayon sa disenyo ko. Pagkatapos niyan ay tinabasan ko itong mga lumang stainless sheet upang gawing bubungan ng mga bubuyog. Gamit naman itong drill press ay madali na lang butasin itong stainless sheet. Nang nabutasan ko na ay kinabit ko na yung bubong dito gamit ang alambre. Ang purpose po na ito na kahit malakas ang hangin ay hindi ito basta-basta tatangayin. Tapos binelding ko na rin yung pinakapaan nitong tungtungan. Mahaba yan. Kasi ibabaon ko pa yung 4 feet niyan sa lupa. Nung okay na ang lahat ay pininturahan na natin gamit ng red oxide paint bilang primer. Siyempre, ayaw natin kalawangin yan kaagad, di ba? Okay, so tapos na yung ginawa natin. Tulungan ng buyog, ibabaw na lang natin ito sa lupa. Tingnan natin kung maganda ba ang ating pag-design. Nung natuyo na ang pintura ay agad na akong umakyat sa bundok upang ilagay ito malapit sa mga colony ng aking mga bubuyog. Okay, so dito na tayo sa taas ng bundok na kung saan nakalagay yung mga bubuyog. So ang gagawin natin, ibabaon na natin itong pinapricate nating patungan ng box. So i-check natin ito, yung mga colonies kung may bubuyog pa ba. Then yung isa sa mga colony ay dito natin ilalagay. Ito yung magsisimpleng prototype para sa mga susunod is makapabricate natin ng mas maganda pa. Okay? Random na naman. So isusuot na natin to. So para maagapan, ayusin na muna natin. Okay, so ito ay ibabaon na natin sa lupa. Kuha lang tayo ng bato pagpupok kasi babaon natin to. Bakit ko muna nilalagyan yung nito? Iniiwasan natin na matuklap yung pintura, yung primer.
habang pinupukpok natin. So bilang depensa muna, ito yung pupukpukin natin para ito yung maging pananggalang dito sa pintura. Okay, so okay na ako dito sa posisyon na to. So bago natin ilagay yung colony, check natin itong petsa ko na sa peste naman ng langgam to. So actually ito yung isa. So check natin. So pakita natin. Yan. So mangilan-ngilan na lang pero may mga langgam na po dito na tumatambay. Hindi lang nakikita sa camera pero may langgam na. So yun yung tatanggalin natin. Okay, so sayang to kasi pag nito tapos namatay lamang, tatanggalin na natin yung mga langgam. Okay, so ito na, tatanggalin na natin yung langgam, lilinisin natin. Actually may nabasa ako sa mga expert ko na nagbigay sa akin ng advice. Wag daw madalas buksan ang colony, parang nakita ko nga 3 beses lang sa isang taon. Pero sa experience ko, hindi ko pwede talaga buksan. Hindi ako nagmamarunong pero ito talaga yung gagawin ko. Kasi katulad nito, binuksan ko to, may mga langgam. So paano kung sinunod ko yung advice nila, 3 beses lang sa isang taon. So mangyayari, mapipeste na to. So wala na tayong gagawin. So talagang sa nararanasan ko, mukhang hindi siya advisable sa akin. Siguro sinasabi niya yun if healthy na yung mga bubuyog. Pero katulad na ito na infected, talagang wala akong talagang hindi ko talaga maiwasan na buksan yung colony. Okay? Okay, bubuksan ko na. Ay, sayang oh. So ang ginagawa ko, pinupukpok ko lang to. So gusto natin mahulog yung mga langgam, pero tingin ko mukhang patay na to. Ayun, ang daming langgam. Wala na, patay na to. Ang dami ng langgam, wala na ako nakikitang bubuyog. So namatayan na naman tayo ng isang colony. Ayun oh, ang daming langgam. Kikita nyo yan? Ay, 4 na lang to. So wala na tayong magagawa dito. So I think pwede pa itong may recover. Okay, so ganito gagawin natin ngayon. So ito, wala na talaga yung isa, patay na. Kapeste na naman tayo. Hindi na tayo mag-split, ilalagay ko na lang to sa isang colony na malinis. So kasi meron pa dito, may buhay-buhay pa. So ang gagawin ko ay ililipat na lang natin ito. So check pa na natin yung loob, saka natin ipapato. So ganito po gagawin. So papato natin dito. Yan, ganyan po ang itsura. So inatake na ako. Okay, so ito na yung itsura kapag pinatong na natin yung box ng stainless steel. May mga nakita ako na dapat kailangan i-adjust. So far yun lang naman ang mga problema na ating nakita. Pero so far okay naman siya. So yan, ito ho, yun yung itsura. Bagong nakahanan o tuntungan ng ating mga so ito yung ano natin, bubuhayin. Ito yung ginawa nito. So ang gagawin ko, gagawa natin to ng bagong bahay. So meron ako dito yung box, ilalagay natin dito. Pulian dito yung queen. And ito, yung isa, puli makarecover to sa bago nilang bahay. Okay, so ito yung kasalukuyang tungtungan ng mga stainless biko. Ito na peste na uto. And ito healthy. Yan, may maraming bubuyog. Ito gagawa natin ng paraan sana mabuhay pa to. So nilagay ko lang dito yung medyo may laman pa na stainless B. So hopefully makarecover to. Duda ako kung mataas pa ang chance niya na makarecover. And lastly, ito na ho, yung bida sa kwento na ito, yung pinabrigade kong tungtungan ng stainless B. So ito ho yan. So ito, gawa ko to sa stainless sheet. Ito yung colony, yung box. So may gumagalaw. Ayun. So ito, dito pa rin yan. So ang plano talaga is dapat risa-risa din silang tungtungan by next year. Then yung the rest na may split natin o mapaparami natin is gagawa tayo ng separate. Okay, so yeah, yun lamang po at maraming salamat.